A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang dila ay isa sa neema o biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Ngunit kung ang alipin ay hindi maingat sa kanyang pananalita, ito ang dahilan kung bakit nagkakasala ang tao, kung bakit nagkukupor ang tao, kung bakit bumabaligtad ang tao, kung bakit nagkakasala ang tao sa relihiyong Islam. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran minad danni inna ba'dad danni ithim wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha at-tawwabur rahim. Sabi ng Allah, o mga yaong sumasampalataya, layuan ninyo ang marami ang ilang hinala, sapagkat ang ibang hinala ay kasalanan, at huwag kayong maniktik at manlibak sa bawat isa sa inyo. Gusto ba ng isa sa inyo na kumain ng laman ng bangkay ng kanyang kapatid? Katiyakan ito ay inyong kasusuklaman, kaya matakot kayo sa Allah. Katotohanan, si Allah ang tumatanggap ng pagbabalik loob na mahabagin. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang panglilibak ay pinagbawal sa ating relihiyong Islam, na inulat ni Jabir radhiyallahu anhu na Kala iyyakumul giba fa innal giba ashadda minal zina wa innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alayhi wa inna sahibal ghibati la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Akhrajat Tabarani fihi Ibadu ibnu Kathir at-Thaqafi wa huwa matruk. Inulat ni Jabir, ingat kayo sa panlilibak, sapagkat ang panlilibak ay masigit pa kaysa pangangalunya. Tunay ang lalaki ay nangalunya at nagbalik loob, tatanggapin iyon ni Allah sa kanya. At ang taong naglilibak ay hindi patatawarin para sa kanya hanggang patatawarin siya ng taong nililibak niya. Isinalaysay ni Tabarani at nabanggit si Ibad bin Kathir at-Thaqafi na isang matruk. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ng panlilibak na ito'y sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghiba? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam ba ninyo kung ano ang panlilibak? Kanilang sinabi, ang Allah at ang kanyang sugo ay higit na nakakaalam. Kanyang sinabi, ang pagbanggit mo sa iyong kapatid na kanyang kinasusuklaman. May nagsabi sa kanya, paano kung sa aking kapatid ay tulad ng aking sinabi? Sabi, kung meron siya sa iyong sinabi, tunay nilibak mo siya, ngunit kung wala ay tunay na ang puri ka sa kanya. Isinalaysay ni Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na ang ating dila ay kailangan ingatan natin ito sa ating pananalita, na kinakailangan alam natin ang ating sinasabi, pag-isipan natin ang mga lumalabas na kataga sa ating bunganga, na kung ito tayo ba ay nagkakasala, kung tayo ba ay nakakapang-insulto, kung tayo ba ay nakakapang-lait, o kung tayo ba ay nakakapang-libak, o tayo ba ay nakakapagsinungaling. Kaya ganun ang pagsasalita na hindi kinasisihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal abda liyatakallam bil kalimah min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'ullahu biha darajat wa innal abda liyatakallamu bil kalimati min sakatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ng Allah, na kanyang narinig ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, katotohanan ang isang alipin ay magsasalita, makakapagsalita ng isang kataga na ikinasisiya ng Allah habang hindi ito sumasagap
sa kanyang isipan patataasin ng Allah dahil dito ang ang mga antas at katotohanan ng isang alipin ay makakapagsalita ng isang katagang ikinagalit ng Allah habang ito'y sumasagap sa kanyang isipan, hindi naabot ng kanyang pag-isip na ito ang dahilan kung bakit siya iuhulog sa impyerno. Kaya mga kapatid sa panampalataya, dila na kinakailangan ingatan na kung saan na dahilan na hindi tayo makapanirang puri, hindi tayo dahilan para mag-away ang mga tao na inulat ni Hudayfa radiyallahu anhu na kanyang narinig sa Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, la yadkhulul jannata nammam, hindi makakapasok sa paraiso ang taong naninirang puri, isinalaysay ni Muslim. Kaya yun mga kapatid sa panampalatayang Islam, ng dila ay kinakailangan ingatan na makapanirang puri, makapagsalita ng masakit, makapag-insulto o makapagmura na inulat ni Abdullah bin Omar radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysal mu'min bitta'an wala la'an wala pahisha wala albadi, na sinabi ng propeta ang mananampalataya hindi mapanirang puri at hindi palasumpang tao at hindi taong malaswa at hindi bastos, isinalaysay ni Tirmidhi. Kaya